foolproof to para sa akin. For something na mura lang, impressive may nangyari na naman. Ay, walang tatalo sa kanya pagdating sa pag-spot conceal. Ay po siya, mabaho nga. Binago ng Lucky Beauty yun. This is amazing. It's a yes sa akin. Talaga makulit ako Nag-DM pa ako sa Detail Cosmetics. I said what I said. Look, parang may Botox effect nga. Worth it. Hello everyone! Hello! Welcome back sa ating channel. Let's start with the base. Ang dami nito. Sunscreen. I've tried a lot of sunscreens ngayon 2024 and ito yung pinaka-bukod tangi na it works well kahit sa anong klaseng sitwasyon. I've tried this. Ang daming bote na wala pa naman nagtatanong. If ever may nagtanong sa akin na ate, anong sunscreen? Kunwari, tumatakbo ka na, malilate ka sa flight mo. Ano yung one sunscreen at the top of your head, siya yung una mong naiisip, siya yung una mong kukunin? Lux Organics Aqua Daily Sunscreen. I love this so much. At dami ko nang na-try na sunscreen, especially ngayon 2024. Kasi ito yung year din kung saan talagang na ako sa retinol and must have ang sunscreen. Kalimutan nyo na lahat tong sasabihin ko kung hindi kayo nagsa-sunscreen. Oo. Baliwala lahat to kung hindi kayo nagsa-sunscreen kasi napaka-importante na sunscreen ha. And as early as kahit na bata pa, I would suggest na mag-sunscreen na. Meron namang formulated para sa teenager, meron namang formulated sa mga aging skin, ganyan. Pero ito yung one thing na hindi dapat mawala sa inyong routine. Sa skincare man yan, or sa makeup routine, morning routine, paggising sa umaga, hilamos, sunscreen. Kalimutan nyo na lahat, wag lang to. Very important ang sunscreen, guys, ha. At ayun nga, hindi lang sunscreen for the face, pati din sa body and sa lips. Yan, importante yan. Sunscreen is a must-have. Ito kaya siya yung bukod tangi ko kasi, ayun nga, ang dami ko na na-try, pero siya yung okay sa lahat. Okay na kung magsiswimming ka, okay nang hindi ka naka-makeup, okay nang naka-makeup ka. Alam niyo, kahit hindi na ako mag-moisturizer, kahit siya na lang, goods na. Pero as much as possible, kumpletuin niyo yung routine niyo, ha. Pero I mean, gets niyo ako, na kahit na wala na akong extra time, this one gets the job done. I love this. I love how hindi siya ganun ka-oily on my skin. May mga sunscreen kasi na kapag nilagay nyo, parang ang lagkit-lagkit niya. Yung feeling niya, naiinitan ka na nga, nalalagkitan ka pa. Diba? Parang torture. Actually, sa lahat ng sunscreen na meron ako, siya talaga yung bukod tanging comfortable talaga ako. Ilang beses ko na itong nasama, so ganun siya kaganda. Ang gusto ko lang sana ipanawagan sa Lux Organics. Sana merong bigger, and then sana mapalitan na yung ganitong packaging. Kasi nahiinis ako, lagi na lang siya natutumba. Ang bilis niya matumba. As in, konting ano lang, Kaya kapag ini-store kaya nakahiga na lang kasi napagod ako sa kanya kakapulot. Lagi na lang siya nahuhulog. Another sunscreen. Hindi lang yan yung sunscreen na recommend ko sa inyo for today. Kasi alam ko may mga iba na hindi hiyang. So, minsan kasi hiyangan Hindi mo rin masabi na ay, pinipimple ako dyan. So, kaya ako nandito para bigyan din kayo ng options, ha? Huwag din kayong mag-stick sa isa lang. Kasi, yeah, like me, may mga products na dati nag-work sa akin. Ngayon, hindi na. So, I've been here. Kailan pa ako nag-start mag-review? Mga 11 years na. 11 years ago. Yung mga ginagamit ko before. Like yung Maybelline Baby Skin. Ayan. Isa sa mga unang nireview ko yan na primer. But right now, I don't know kung nagpalit sila ng formula. Pero I've tried Maybelline Baby Skin ulit. Okay siya sa pore feeling. Yung kumbaga para mapalitadahan yung pores dyan. Pero sa oily skin ko, parang cannot be. Oo. Kaya mostly dito pwede siya i-apply pero pag sa rest of my face, hindi na, unlike before. And sometimes may mga brands na nagre-release na okay sa una, tapos yung mga sumunod na batch, hindi na ganun. Parang iba na siya. Parang ganun. I don't know kung ako lang nakakapansin nun. And for sure, yung iba na talagang makeup enthusiast, napapansin yan. So, something to note. Sola Daily Sunscreen. I've tried this week lang actually. I know masyadong early, pero so far, wala pa akong hindi nagustuhan sa mga na-launch ng Sola. Sola is a good brand, I would say. Alam nyo, ito pa lang, yung ang daming nag-request sa inyo nitong Sola Foundation Primer, dito pa lang parang napawaw na ako. Oo nga, bakit ba ang tagal before ko ni-review to? And I bought one kasi nga may mga nag-request sa inyo na trending nga daw, viral nga daw. And true naman, kaya naman pala siya nag-trending kasi very, very good siya. So, ang gandang combination nito, Sola Daily Sunscreen. This is very lightweight, guys, ha. Very lightweight. Isa rin sa ma-recommend ko sa mga merong oily skin. Okay siya under makeup. Pwede rin siya ng siya lang. Tapos,
Ito siya. Maliit lang. And mura lang to, diba? Mura lang ang Sola. Doon nga ako natutuwa sa kanya. Considering it's made in Korea, and usually, ang mga made in Korea, diba, medyo may kamahalan ng konti. Pero ito, mura. Tapos yung mga sachet pa sila, diba? Medyo na-wash out siya dito, no? Pero ayan. And then, this is the foundation primer. Pare-pareho silang SPF 50. Yan yung gamit ko ngayon. Ito muna yung in-apply ko, Sola Daily Screen. Tapos, Sola Foundation Primer, Light Beige, gamit ko dito. And then, I use the Cushion Ultra Matte in Sand Beige. I-update natin. Kumusta siya ate ng My Flash? Okay, ito na. Sige, check natin ha. Oh, wala! Walang flashback. Walang white cast. Oh, very nice! Tingnan nyo kung gaano ka-glow. Gustong-gusto ko yung glow na binibigay ng Cushion Ultra Matte. Bet na bet ko yan. Parang sobrang healthy tingnan ng skin ko. Oh, ang ganda niya talaga. So, itong tatlo, walang tapon dito sa tatlong to, guys. Wala na ako ibang masisay pa dyan. Let's move on sa primer. Dazzle Me Makeup Primer, yung super fine skin. Pero, guys, masasuggest ko siya. Kung meron kayong visible pores, mas makakatulong siya dito. Kahit hindi niyo na siya ilagay sa entire face. Kasi ako, mas magre-rely ako sa pinaka-base products ko for that. Parang filter effect siya dito sa visible pores ko. Kung ang problema nyo madalas is nagsasettle yung foundation sa pores nyo, this is a must try. Hindi porket nag-work sa akin, mag-work sa inyo kasi case-to-case basis din talaga. Pero hopefully naman, majority, mas maraming natutulungan yung mga review kasi tigil na natin to kung wala naman. Next one is of course, kailangan kasama to. I love this. Lalo na kapag ginamitan mo ng foundation primer ng Sola. Oh my gosh, buong araw na aurahan, caring-carry. Sa next na event, wala pa kasi ako na-attend na event ngayon or special occasion, ganyan. Pero ito yung for sure na gagamitin ko para sa aking pakak na makeup base. Foolproof to para sa akin. Ang shade ko pala dito is 110. This is fairly new ha, kaya nga ang hirap bumili nito online ha, kung anong shade yung perfect sa inyo. I have a separate review about this, so if you wanna check it out. Bumili ako ng 5, tama ba? 5 or 6? 5 yata. You can check out that video para makita niyo yung swatches ng mga nabili ko. Para just in case naghahanap kayo ng swatch. Yun nga lang 5 lang yung nabili ko. Pasensya na. Hindi kaya ng budget eh. Sabi nila nakaka-pimple daw to. Hindi, I don't know. Kasi ako yung pimple ko lagi dito sa baba. Meron ako ngayon dito sa bandang kilay. Pero lagi naman kasi yung nagkaka-pimple kaya hindi ko malaman din. Oo. Pero okay naman siya. Hindi ko alam. Pinipimple ako pero not sure kung dahil dyan. Sa cushion, ito ang aking takbuhan. If I want instant fresh lang na makeup, ganyan, JMCY, whitening sunscreen, cushion, foundation, a little goes a long way. So, feeling ko magtatagal to sa akin. Kasi konti-konti lang. Tapos, kung ano yung nilagay ko, talaga ikakalat ko lang siya ng konti sa face. Tapos, powder na. Ito yung masasuggest ko pala sa mga sobrang pawisin. At saka sa mga nagsusuot ng mask. Magsa-swimming! I highly recommend this. Once na mag-set sa skin mo, para hindi na siya mag-move. Yun lang ang medyo duda ko doon ha. I don't know kung nakaklog siya ng pores, pero for something na waterproof, kailangan make sure na mag-double cleanse ka. Meaning, oil-based muna yung gamitin mong makeup remover or yung mga cleansing balm, ganyan. Tapos saka ka maghilamos. Pero kung naghahanap kayo ng ganung klaseng cushion, yung talagang waterproof and pawis-proof, JMCY. Next one, Dazzle Me Acne Armor Cover and Correct Skin Tint. Ito yung madalas na gamitin kong skin tint lately. Maybe because sa color niya. Madalas ko siyang kunin. Ay, sige, Dazzle Me. So, alam ko na ang galawan nito especially on my skin. I would not say na okay siya pang buong araw ha. Sa mga quick errands, yan, okay to sa akin. Pero, pansin ko bandang kalaunan, mga 6 hours and beyond, pero doon ko na napapansin na medyo nawawala na siya, no? Siguro sa pag-blot ko or pag nagpunas ako ng pawis. Pero it looks very nice kung pang mabilisan lang naman, ganyan. Actually, na-impress ako sa actives nito. Meron siyang salicylic acid, which is okay na okay sa mga may acne and oily skin. For something na mura lang, impressive yung kanyang actives. Well, yun yung claims nila ha. But I like it. Ang shade ko pala dito is medium pink. Sa JMCY pala guys, ang shade ko dito is LC04 or yung beige. Ito, pang mabilisan din. Lalo-lalo na sa mga, ayan, meron akong mga blemishes. Hindi lang halata ngayon kasi nag-prepare talaga ako para hindi nyo makita. Pero kung babalikan nyo yung mga previous videos, ito na naman si ate nyo. May nangyari na naman. Kaya,
Nahuli nga ako eh. Grabe talaga. Very good talaga kayo kasi kayo rin nagre-remind sa akin na, ate, tiniris mo na naman yung tigyawat mo. Oo. Pero alam nyo, actually, inisip ko mas maganda nga yun. Para ma-test out natin kung yung produkto, talagang matatakpan yung mga ganyang blemishes, diba? Nagday lang ka na naman, te. So, ayan, sa mga times na meron akong kailangan talaga itago, ito yung ginagamit ko. Ayan. Pero pang mabilisan lang, tas powder na ako kaagad. This is the Blue Matte ng Bare & Bliss 6-in-1 Foundation Stick. Ang ganda nito. Hindi ako gumagamit ng brush niya, pero ito, kukuha lang ako ng konti. For example, gusto kong dagdagan ito. Takpan ko muna ulit. Instant talaga ang pagtakip nito. Guys, naku, may bago na naman akong pimple sa baba. Ayan na, nafe-feel ko na naman. Okay. So, ayan siya. Tapos, kahit nga hindi ka na maglagay, hindi mo na siya ikalat sa buong face. Doon lang talaga sa area na kailangan mo takpan. Tapos, mag-powder ka na lang. Ay, winner to. So, sa mga, pagka may emergency ako na kailangan maayos ka agad-agad, tatakpan ko lang yung mga blemishes ko, tapos powder na. Tapos, blush, lip tint. Tapos, since napag-usapan natin yung malalang blemish ko dyan, pakita ko na lang din sa inyo kung paano ko siya tinatakpan. Para hindi siya masyadong obvious like right now. Pero malala yan, guys, ha. Kaya ginagamitan ko siya ng Radiance Tint ng Get Ready With Me. Hindi ko nga maalala kung kailan pa to sa akin. Baka expired na siya. Pero Cool Peach is very nice sa akin. Ito yata yung una pa nila. Pero ito kasi yung okay na shade sa akin yung Cool Peach. Basta after ko na maglagay ng base, ibababad ko muna siya dyan. Tapos, ayun, magmamaskara ako, mag-eyeliner ako. Bahala na kung ano yung magawa ko muna sa ibang parts ng face ko. And then, maya-maya, once na parang feeling ko naluto na siya dyan, more like parang nag-set na siya dyan ng konti. Saka ko siya i-blend using my fingertip lang. And then, i-apply ko naman yung Tevian na concealer. Wala akong concealer dito na marirecommend, guys. Pero kasama na to kasi sa previews na favorites video ko. So, hindi na ako masyadong mag-elaborate tungkol dito, ha. Tevian Ultimate Skin Master Concealer in the shade, crema. Walang tatalo sa kanya pagdating sa pag-spot conceal. Pero baka may ma-recommend kayo, na pang mas matagal. Kasi ngayon sa akin okay naman. Kaso napapansin ko, kalahating araw, nakikita ko na yung blemish. Please comment down below. Tapos bababad ko lang dyan ulit. And then saka ko i-blend using my finger. And then yung area sa paligid. Syempre pag kumalat yan, gaganon ko na lang, babuff ko na lang. Ayan. I'm using yung Blendy. Ito yung pinaka-last step sa aking base routine kasi siya yung pinaka mag-absorb ng mga excess products. Sometimes kasi, mas lalo ka magiging oily pag sobrang dami ng nilalagay mo sa face. So, si Blendy, ang trabaho niyan is to absorb yung mga excess para hindi naman ikaw mag-oil up masyado. Minsan kasi yun na rin ang nagiging reason sa pag-oil up eh. Yung parang ang kapal-kapal na ng nasa face mo, hindi na siya makahinga. So, para mag-compensate siya, especially if very matte na yung mga ginagamit mo. In short, para matanggal yung mga excess na base products na nilagay mo sa face mo. I highly recommend this. And syempre, alam niyo na yan. Syempre, supportahan nyo ang AC brushes. Listahan ng mga products, alam niyo na, nasa description box, ha? Sa setting powder, ito ang recent discovery ko, yung Lux Organics na 24 Hour Zero Sebum Instant Pore Blurring Weightless Matte Powder. Hindi ko lang bet yung pinaka-puff niya. Maganda yung powder niya. Para siyang silky, you know? Ito kasi ginagamit ko dyan. Ayan, of course, yung velvet puff ng AC brushes. So, itatakta ko siya dito sa takip. Pakita ko sa inyo, this is translucent. Mas gusto ko yung translucent kasi hindi niya naapektuhan yung base na nilagay natin. Pakita ko sa inyo, yung difference. Dun sa kabilang side. If you want something na blurring talaga, tingnan nyo guys, yung difference, Ito yung nilagyan ko ng powder. Ito yung wala pa. Kaya ako mas preferred ko talaga yung mga translucent na powder kasi kunwari gumamit ako ng cream na blush. Translucent yung ilalagay ko kasi kapag may kulay, ang tendency is mawawala syempre yung nilagay mo as blush, diba? See, nakita nyo yung difference. Pero nandyan pa rin yung ating blush, you know. Kita nyo yung blurring effect niya. I like this. Tsaka mura pati siya. And wala siyang amoy. Alam ko maraming ayaw. Ako yung nung powder na may amoy eh. So, tapos na tayo sa base makeup natin. Let's move on sa iba. Yung kilay, wala pa rin akong bago, guys. May mga bago ako dito na ibang products. Pero pagdating sa eyebrow gel and yung pang mabilisan na kilay ko, bay-free pa rin talaga eh. Ano magagawa nyo? Ang ayaw ko lang dito, guys. Napakabaho niya. Amoy panis na ulam, ganyan. Pero alam mo yung kanin na nagtutubig na, pag naiwan mo yung baunan mo sa bag mo,
tapos nag-weekend, tapos Monday mo na siya nakuha. Ganun yun. Very detailed, diba? Pero okay lang, malayo naman yung ilong sa kilay eh. Buti na lang. Hindi naman naaamoy sa kilay. Yung pinaka-product lang talaga. Rest assured, hindi nyo siya maaamoy na habang suot nyo. Pero huwag nyo na lang amuyin diretso. Kasi may one time na naintriga ako na sabi nila mabaho daw to. May nabasa akong comment. Eh po siya, mabaho nga. Pag nagmamadali ako, ito na yung kilay ko talaga. Pero kung kailangan ko na talagang gusto ko malinis na malinis yung pagkakagawa ng kilay ko, ang ganda nito, extra hold. Ito, ginamit ko siya ngayon kahit na naka-foundation na ako. Nag-eyebrow gel na rin ako ng Bay Free. Pero ginamit ko siya. Wala akong nakitang puti-puti. Wala. Kahit na naka-foundation na ako. Di ba yun ang problema pag naglalaminate tayo ng brows? Kailangan walang anything. Binago ng Lucky Beauty yun. So, ito yung brow gel na pwede kang mag-laminate kahit na naka-foundation ka na, kahit na naglagay ka na ng brow mascara, malalaminate mo pa rin ang iyong brows. Look! May naiwan ba na puti-puti? Wala po. This is amazing. Grabe ang Lucky Beauty pagdating dito. Ang ganda ng formula nito. Clear talaga siya kung clear. Huwag nyo nga lang siyang amuyin kasi amoy maasim, amoy glue. Pero ayos lang kasi hindi, wala namang amoy ng kilay mo eh. Lucky Beauty, sobrang ganda nito. Brow pen, I switched ngayon sa Get Ready With Me Brow Pen Pro. Napakaganda nito. Guys, pakita ko sa inyo. Ang shade pala na ginagamit ko is taupe. Ito, kahit na sobrang gaan lang ng kamay mo, makikita mo na siya kaagad. Diba nag-launch din ang Lucky Beauty nung nakaraan? Yun naman ang nabitin nako sa kanya. Maganda ito yung brow gel. Pero yung brow pen ng Lucky Beauty, hindi ko masyado makita sa brows ko. Sobrang light niya. Siguro dahil microbladed yung brows ko. Pero, etong Get Ready With Me, talagang kitang-kita mo siya and it lasts pretty long. Kahit na pagpawisan ka, hindi siya basta-basta mabubura. And I have oily kilay. It works well sa akin. Again, ang shade na gamit ko dito is Taupe Brow Pen Pro ng Get Ready With Me Cosmetics. Blush, I have Strokes muna tayo. I love Strokes. Diba? Una kong kita ko pa lang dito, sabi ko, napakaganda ng packaging. Ang gamit ko ngayon, guys, this is Virgin. Alam niyo yung soft lang, siya yun. Oo. Strokes Crush Blush. Isuswatch ko sa inyo yung mga favorite ko na blush para makita niyo. Sweet lang. Pero usually, pinapatungan ko pa rin talaga siya ng powder kasi ang problema ko sa cream blushes ngayon, may area, itong area na to, hindi siya, kinakapitan ng cream blush. Kailangan patungan ko talaga siya ng powder blush. Nakakaloka nga eh. Iwan ko nga ba. Next one is etong Sunny's Face na liquid blush. Etong blush on. So, eto si Carob. Napakaganda. Tingnan niyo yung mga favorite kong shades. Parang, nandun sila sa same color palette. Pero yung intensity lang and yung depth ng kulay, ito mas deeper siya. Makikita nyo na rin nga ang difference nila dito if you want matte strokes. Kung gusto nyo ng medyo may glowy, blush on ng Sunny's Face. And sa powder blush naman is yung Lucky Beauty. This one, ang ganda nito. Lucky Beauty Aura Blush. Intention. Tingnan nyo naman. Packaging, it's a yes sa akin. Kita mo kagad. Ito yung blush na pwede mo siyang timplahin dahil nga meron siya isang kulay pa dito sa baba. Kung gusto mo ng medyo mas warm, mas deep ng konti, kung gusto mo ng light ng konti, iwasan mo yung brown, di ba? I'll swatch this. Pero nakamix na siya all together, ha? Para makita nyo. Medyo naparami ko yata yung brown. So, yun ang kagandahan dyan kasi pwede mo siyang timplahin. So, yan yung mga blush na favorite ko right now. Sama na rin natin si Cool Grunge kasi pwede rin siya. This is the Maybelline Teddy Tint. I love this. Teka lang, marami pa akong idadagdag tungkol dito. So, mamaya na lang pag minention ko na siya sa lips. So, eto si Cool Grunge. Really good. Ay, wait! Isama na natin pala to yung Arcadia Beauty na Daily Jelly Stick in the shade Euphoria. Pero ito, madalas ko itong gamitin talaga sa labi. Pwede rin naman siya sa cheeks. Ginagamit ko rin naman siya sa cheeks. Pero, mas bet ko siya sa lips. This is very good. So, ayan na lahat ng blush na marirecommend ko sa inyo. Since nahawakan ko na si Arcadia Beauty Daily Jelly Stick, alam nyo, pag-a-apply nyo pa lang sa kanya, sa labi, talagang maa-addict ka na. Nakita nyo kung gaano kalambot yan. Napakasarap niyang iganon-ganon sa labi. Tapos malamig. Kahit hindi mo siya ilagay sa ref, malamig siya. Parang kino-cold compress mo yung labi mo. Eh, diba relaxing kapag cooling? Ayaw masyado siya idikit sa labi ko kasi may tinetest out ako today. Yung iba kasi na may napapansin na may yan, yung parang may naiiwan. Normal lang yan, guys. Hindi naman siya bothering kasi madali naman siyang tanggalin. Ganyan-ganyan mo lang matatanggal na yan. Make sure lang na makita mo. Feeling ko yung pinaka-jelly niya. Kasi pag tinignan mo siya mabuti, parang nagkakaroon siya ng scratch.
Lalo na kung hindi naman ganun ka-smooth yung paglalagyan mo, kagaya ng labi. Di ba may time na antigas ng labi natin? Doon siya nagkakaroon ng marks. Tapos parang medyo nauuka ng konti yung jelly. Siya yung naiiwan na piraso. Very minor thing. Hindi naman nakaka-apekto sa pinaka-itsura niya. Anakay, Arcadia Beauty. This is sa contour, ito, hindi ko nga alam kung na-mention ko to sa previous video ko, pero ito yung pinaka-paborito kong contour ngayon. Diba? Ang lit-lit lang niya. Ito lang siya. At hindi ko na siya tinransfer kasi gusto ko kasi para nakikita ko kagad yung shade. Ay, ito, Storm. Ito yung pang contour ko. Yan yung ginagamit ko sa nose, sa dito, pang contour dito. You know what? Maglagay nga tayo ulit. Meron pala akong nilagay. Nakalimutan ko. Nag-swatch pala ako ng blush. Ayan, ayusin ko to, guys. Wait lang. Halata pa ba? Bad trip naman. Nasira tuloy yung look na. Hopefully, okay na, no? So, moving on. Let's bura muna to, no? Kasi dyan tayo nadadali. Nakakulay puti pa naman ako ngayon. Basta gusto ko yan. Yung powder contour insert ng Easy. Hindi siya kulay puti. Perfect yung timpla ng pagiging cool. Ayoko rin naman kasi yung sobrang cool na cool. Highlighter! Color Bounce Snowflake. Soft golden glow. Kung mapapansin nyo lately, mahilig si ate nyo na naglalagay na ng highlighter dito. May pakinang. Parang feeling ko bagay sa akin. Every time na ginagawa ko yan, parang, ang ganda ko pala pag mayroong ganun. Yun yung na-realize ko ngayon 2024. Bagong discovery ko yan. Maglagay ng highlighter dito sa ilalim. Late na yata ako sa ganyan, no? Pero basta ang ganda na enjoy ko siya. Pag merong highlighter dyan sa ilalim. Tapos naglalagay din ako dito sa inner corner ng eyes. Of course, sasama ko na rin yung nose. And then dito sa nose bridge. And then sometimes, lalaki din ako dito sa my Cupid's bow. Ang ganda nitong color bounce, guys. Maliban sa nakakagigil, yung alam mo yung pwede mo siyang pinduting ganyan. Ayun, nakakagigil. Parang siyang clay. Ang tagal before siya matanggal. And wala siyang glitter. As you can see, talagang very smooth. Yan yung tsura niya. Kinang-kinang levels, ganyan. Pero ang healthy tingnan. At hindi siya powdery. Mas gusto ko yung ganyan sa highlighter kasi it tends to cling talaga sa skin. Kumbaga, hindi siya yung, oo, nag-highlighter ka, pero maya-maya pag pawisan ka lang, wala na. Another highlighter is, eto, Glow On. Sabi ko nga sa inyo, mas gusto ko yung mga cream, ganyan, sa highlighter. Kasi para hindi na ako apply na apply. Stellar naman to. Maliban sa ang cute-cute ng packaging, diba? Parang yung blush on nila, diba? Oh, partner sila. Ang ganda-ganda. So, yan yung mga makakapit na highlighter na marirecommend ko. Especially for oily and pawisin skin. Yung alam mong mag-stand out pa rin siya kahit na you have oily skin. Ito yan. Kaya ako sinasabi yan kasi ang hirap pag oily ka. Parang minsan hindi mo na kailangan ng highlighter eh, diba? Kasi parang magmumukha nang naka-highlight yung buong mukha mo maya-maya. Pero at least ito, sa mga highest points lang on my face, kagaya niyan, naglalagay talaga ako dyan para mas, you know, mas matangos, kunwari. Eyeliner! I love this eyeliner. And this, ito, yung ginagawa kong eyeliner lately. Ayan, gustong-gusto ko yan. Yung konting, you know, soft lang na wing, cutesy wing lang na ganyan. Bagay pala siya. Tsaka parang straight. Hindi na siya yung todo nakataas na ganon. Okay na pala yung ganon lang. Yung parang straight lang na liner. Kasi nagsimula akong mag-eyeliner, talagang kailangan ilang degrees yun nakaganon. Diba? Depende kasi sa trend yan. Yun yung trend dati, diba, magagawa ko. Pero ayun na nga, no, concentrate tayo dito sa Get Ready With Me Cosmetics. Ang ganda nitong super fine liner duo nila. And yung ibang shades. Ang boring na rin kasi nung black. And iniiwasan ko na yung black kasi pag nagkamali ka sa black, parang buburahin mo, tapos nakakasira siya ng araw. Kaya doon na lang ako sa mas soft na kulay. Ang ginagamit ko is dark oak. Ito, ganito yung kulay niya. Very soft lang siya. Oh. Yan yung nasa eyes ko. Very forgiving siya, lalo na sa mga nagsisimula pa lang. Tapos, ang gusto ko dito is may dalawa kang option. Ito, meron kang mas mahaba at mas makapal. Kung gusto nyo na mas precise, mas manipis, this is it. Ano, no? Mascara. Wala pa rin ako recommend sa inyo na mascara. Wala na ang stock nito. Detail. Baka naman. Kasi talagang tuyo na siya actually. Talagang makulit ako eh. Nag-DM pa ako sa Detail Cosmetics. Nagmamaganda kasi ako. Kailan po kayo magsa-stock nitong Make Lash? Kasi favorite ko po talaga to. Hindi ko siya mahanap. Hindi ko siya mahanap sa Shopee. Hindi ko siya mahanap sa Lazada. Asan na to? Parang wala na siya. Tapos to confirm, kasi kinakabahan ako, at least ma-ready man lang ako, diba? Ang hirap kasi nung hindi ka prepared, tapos iiwanan ka na lang bigla. Para may closure, diba? Ma-prepare ko yung sarili ko. Akala mo naman kung ano yung pinag-uusapan. Pero hindi nga seryoso. Ayan. Magre-restock daw sa Lenitop. And i-update ko kayo kung same pa rin sila.
ng formula. Hopefully, hindi sila nag-reformulate kasi I love the formula nito. Ito yung sinasabi na tubing mascara. Tama ba? Iko-coat niya yung hair sa lashes mo. So, pag tinanggal mo siya, makukuha mo siya ng buo. Hindi siya yung nagbablock yung mata mo. So, sana malinaw yon sa inyo. Kaya gustong-gusto ko siya. And besides, maliban doon, hindi siya nagsasmudge sa akin. And okay na okay yung formula niya. Hindi mabigat. Hindi rin siya yung sobrang ang kapal-kapal niya ng tingnan sa lashes. And hindi nagka-clump-clump yung lashes ko sa kanya. Ay, naku. Ilang beses ko na itong na-mention sa favorites video. Sa lips na tayo, mga kaibigan. Simulan natin sa lip liner. Kiss Me More. Vice Cosmetics, the best talaga to. Ako kasi guys, manipis yung labi ko, especially dito sa taas. So, naglalagay ako ng ganyan. Ang ganda ng shade nito. Perfect siya talaga sa kulay ng labi ko. So, kung medyo close tayo sa kulay ng lips at naghahanap kayo ng perfect na lip liner, you might want to check this out. Next one, yung pang everyday talaga na lip tint. Alam nyo na yan. Arcadia Beauty. Just ko, alam ko, umay na kayo kasi lagi kong buwang bibig to sa vlogs. Gusto ko talaga to at ang shade na to is number 2, yung Harmony. 3 yata yung meron ako nito. Para meron ako isa sa studio, meron ako isa sa bag, meron ako isa para sa kwarto. Ganun ako ka-obsessed sa kanya. Ganda-ganda ng shade nito. Napakaganda. Hindi ko lang malagay sa lips ko pero maliban sa shade niya, yung amoy niya, para amoy fresh, amoy bagong toothbrush. Literal, amoy toothpaste talaga siya. Pero ayos lang kasi parang refreshing nga niya. Tapos may cooling. Ito yung pinaka-moisturizing na lip stain or lip tint, whatever you wanna call it, na nalagay ko sa labi ko siya talaga. Every time na ito yung, kunwari, matagal ko siyang, ilang days ko siyang hindi ginamit. Pag ginamit ko siya, I know. Kasi lumalambot yung labi ko sa kanya. Ganun siya ka-moisturizing. To think na once na mag-set, di ba parang matte yung effect niya, pero wow, ang galing nito. Anakay, ang galing nito. More shades, please. Okay, next one is yung Easy Mousse Lip Tint. Ito si Bitten. I love! Ang ganda-ganda ni Bitten. Parang ang landi-landi ko pag yun yung suot ko. Talagang yun ang description. Yun talaga. Wala na. I said what I said. Si Miss Chief naman, yung perfect na MLBB sa akin na medyo ma-pink-pink, ganyan. Ang dami pa. Actually, halos lahat ginagamit ko rin eh. Sila yung nakakuha ng perfect na cool tone brown. In fixation na shade. Very, very, very good talaga sa akin yun. Ang gusto ko lang idagdag dito na hindi ko na-mention is yung amoy niya. Oo, may nag-comment nga nun. Oo nga, hindi ko na-mention yung amoy. Kasi meron siyang weird na chemical na amoy. Hindi siya scented eh. Pero yung amoy niya parang almost pa liquid paper, yung correction fluid. Yun. Ganong amoy. Medyo mabaho. Pero silicone siya sa labi. Kaya wala akong masabi. Maganda pa rin naman siya sa lips eh. Tsaka ang ganda na shade range. Kaya kasama yan sa aking favorites. I like it. Pati yung kanyang packaging. Tsaka yung shade range talaga. Wala akong masabi sa shade range ng Easy. Next one is Maybelline Superstay Teddy Tint. Nasabi ko naman na sa review ko, no? So, hindi ko na dadagdag. Pero ito yung pinakagamit na gamit ko, yung Cool Grunge. So, ginagamit ko siya as blush. Pwede rin siya sa labi. So, sa mga magtatanong, ano ba yung lip stain tint na marirecommend mo? Yung talagang long-lasting Teddy Tint, pang matagalan. Yun nga lang, off talaga sa akin yung feeling. Lagkit. Parang ang bigat-bigat niya. Ito yung nahanap ko. Just in case lang naman, naghahanap kayo ng parang almost the same nitong Teddy Tint pagdating sa shade or sa stain and sa longevity, pero ayaw nyo nung sticky feeling sa kanya, you should check out this one. Ito yung Inga. Actually, yan yung nire-review ko ngayon eh. Pero ito, grabe yung iniiwan na stain nito. Promise. Sinama ko na talaga sa favorites. Yan yung, napakaganda ng shade nito. Lake yan, Lake. Ito yung Cool Grunge. Ito yun, no? Sa labi ko. Diba? Akala mo, nakagloss ako kasi may shine siya. Pero pag ayaw mo na, pwede mo siyang, ganyan-ganyan mo lang. Pero yung stain, iwan na yan sa labi mo. As in, dyan na talaga siya. Tingnan nyo, wala nagtatransfer. Oh. So, ayun na. Tapos na tayo sa makeup. Ayan, alam ko may mga tatanong na naman. Pero kasama na to sa last na favorites. Fresh Look One Day Color in Pure Hazel. Yan yung aking favorite. At ito yung pinakakasundo ng aking eyes. Medyo mahal, opo. Pero if you have sensitive eyes, ito yung marirecommend ko. Kasi yan talaga yung nag-work sa akin. Kahit na pang medyo matagal ko siyang gamitin, okay naman. Wala akong marirecommend na setting spray
spray ngayon kasi, to be honest, hindi ako masyadong ma-setting spray lately. Importante sa akin yung pinaka-base. Hindi ako maasa sa setting spray. May time kasi na parang mas lalo ako nagiging oily. Minsan kasi compatibility din dun sa mga ginamit mo sa face. For example, yung foundation mo, hindi compatible dun sa setting spray. May ganon guys ha. I feel like I can do without naman. Sayang kasi yung pambili mo pa ng setting spray. Kung ma-achieve mo naman yun with a good base. Yun ang thinking ko. Sa akin lang naman yun. Pero I would say, nakakatulong pa rin naman yung setting spray. Especially powdery, yung itsura ng face mo. Tapos gusto mo mag-melt ng konti onto your skin, yung base mo, para hindi siya magmukhang masyadong powdery. Yes, okay naman yung setting spray. Ito yung na-recommend ko last time. Ito pa rin yung aking favorite ngayon. As in, ginagamit ko lang to pag special occasion. Wag lagi. Kasi may nagsabi din na nakaka-pimple. Meron siyang aerosol kasi siya. Baka meron siyang film nilalagay sa face mo para hindi mag-move kagad yung mga products dyan. Makes sense na pwedeng makaklog siya ng pores, diba? Let's move on sa skincare and hair care. Saglit na lang to. Simulan natin sa hair care. Kasi bagong kulay ako. Ang dami nagtatanong sa akin yung color ng hair care. Ito nga, unti-unti na naman siyang naglalighten, Ganyan talaga eh. Kasi bleach talaga yung buhok ko. Na-damage yung buhok ko, guys. Nung last na ko, nagputol-putol talaga siya. Buti na nga lang may backup ako. Meron akong talagang, alam mo if ever na ma-damage yung buhok ko, kasi nga, marami talaga akong ginagawa dyan. Ginusto ko yan. Kaya, ang way ko na lang is to take care of my hair, yung mga products na ginagamit ko. Let's start with dry shampoo. Hindi ako masyadong nagbabasa ng hair ngayon. Siguro, depende pag pinagpawisan ako ng todo, ayan, hindi pwedeng hindi ako maligo. Pero pagka dry naman yung ulo ko, hindi ko pa siya nakikitang nag-oil up. Or if ever may konting nag-oil up sa anit ko, ito yung nilalagay ko. Hindi ako nagbabasa. Mostly sa katawan na lang. Medyo brittle yung buhok kapag hindi lang pala medyo. Brittle ang buhok kapag nag-bleach ka. To achieve this color, guys, ang daming pinagdaanan ng buhok ko. And I'm proud naman sa buhok ko kasi na-achieve yung gusto ko talaga na kulay. Pero I've come a long way, baby. Don't give up on us, baby. Pinagawa ko yung hair ko kay Sabina Makeover. Ayan. Facebook, ilalagay ko sa description box, ha? Kasi hindi ko rin sure kung ano yung pinaka-color. Pero sabi ko, yung first na kulay niya sa akin, yun yung gusto ko. Kasi first time niya ako kinulayan, 2021 yata? Oo, yun. So sabi ko, yun na yung kulay natin. Yun na yung gusto kong kulay. As in, parang gusto kong every time, yan na. Para pag magpapatouch up ako, yun na talaga. Gamay niya na kasi yung kulay na to. So, I'm not sure kung ano yung exact na color niya, guys. Pero parang siyang silver, gray, ganon. Oo, hindi ko alam eh. Ito na nga. Sabi ko nga, ito na yung product. L'Occitane. Hindi ko alam kung tama yung basa ko. Lintik. And Provence. Basta yung dry shampoo mist nila. Tandaan niyo yung itsura. Tsaka screenshot niyo na lang. Huwag kayo maniwala sa pagkakabasa ko, ha? Medyo mahal. Opo, I know. Pero matipid naman siyang gamitin. Marami ako na-try na dry shampoo. Ayoko kasi nung may iniiwan siya sa hair na malagkit. May iniiwan siya for sure. Pero enough lang yung iniiwan niya sa hair para maging volumized yung buhok ko. Naligo ako kanina kaya ayoko muna maglagay. Tsaka mabango siya. Kung mahilig kayo sa amoy aftershave. Ganun yung amoy niya. And mas magandang maglagay nito before ka matulog. Tapos pag once na matuyo na siya, igaganyan mo na lang, mamassage mo lang ng konti. Tapos maya-maya pagka wala na talagang nakikitang wetness, dahil nga syempre in-spray mo, diba? Tapos saka mo siya i-brush, ay day, ang ganda. Tapos matulog ka na. Bukas, pagising mo, mas volumized yung buhok mo. Sobrang na-enjoy ko to, guys. Ang ganda. Thank you sa nag-recommend. May nag-recommend sa akin ito, nagtanong ako sa vlog. Thank you, thank you. O, diba? Naging favorite ko na siya. Salamat sa'yo. Shampoo, nakahanap ako na last time. Nagtatanong ako sa inyo, anong marirecommend nyo na sulfate-free? Ito, hindi lang siya sulfate-free. Ang daming free nito. SLS free, gluten-free, paraben-free, perfume-free, PEG-free, formaldehyde-free. As in, ang daming tinanggal na chemicals. 12 actually. 12 harmful chemicals. Wala rin siyang silicone. So, eto yon. Kauko Talay po na sikat sa Thailand to, guys. Pero, andito na sila sa Pilipinas and I'm loving it. Sobrang gusto ko. Pangalawang bote ko na to ng shampoo. Ito yung shampoo ko ngayon para sa chemically, heavily treated yung aking hair. So, kailangan ko na lang talagang bumawi sa mga products na mabawasan na yung chemical sa buhok ko. No? At least, medyo ano na tayo, more on naturals na. This one is coconut and avocado. Ang ganda niya sa hair. Tsaka nakaka-soften talaga siya ng buhok. Ito wala akong ginawa sa buhok ko ngayon. Hindi ako nag-blow dry ng hair. Ano lang yan, air dry lang siya. Hindi rin ako nag-plant siya. Yun na siya. Yung gamit ko. Ganda niya.
Kao ko talaipo. Next one. Dahil nga nagputol-putol yung buhok ko, ang laking tulong nitong Revlon Experience. Binigay lang din ni Sabina to sa akin. Not sure kung saan available. Hanapin ko, lalagay ko sa description box pag nakahanap ako. Pero ang ganda nito. Kasi nung time na na-damage yung buhok ko nga, yun yung a day after, nung nagkulay ako, ginamit ko siya every other day. Ang ganda niya sa buhok. Parang tumibay talaga. Siya yung nakakapag ano talaga siya. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya ha, pero this one is a regenerating hair mask. So, nakakatulong talaga siya sa pag-strengthen ng bond siguro ng buhok. Revlon number 3 Reconstruct, yun yung pangalan niya. Facial wash, I have Numbuzin number 2. Mauubos ko na nga siya. Maganda to. Tuwing gabi ko to ginagamit kasi marami akong routine, marami akong nilalagay na skincare products sa gabi. So, I have this thinking na medyo mild na lang yung gagamitin ko sa morning. So, ito yung ginagamit ko in the morning. This is the Papa Recipe Blemish Enzyme Powder Cleanser. Ayan, meron siyang walnut powder ha. So, warning sa mga merong sensitivity sa walnut. But, I like it. Nakaka-soften ang skin. Ito naman, ang gustong-gusto ko to kasi parang ang linis-linis ng face ko after ko maghilamos sa kanya. And lalo na, lagi ako nagme-makeup, diba? Ito naman, mild lang siya sa akin though. Parang may scrub. Pero, mas ine-emphasize ko siya dito sa nose kasi dyan ako maraming mga whiteheads, diba? Usually, yung whiteheads natin, diba, nandito. So, na-enjoy ko siya, yung walnut powder dito sa nose part. But, ayun, nakakalambot siya ng skin. Speaking of lambot ng skin, eto na. Eto na, yung mga sinasabi ko sa inyo na lumambot talaga yung skin ko dito. Hindi ko na masyado emphasize ha, kasi nasama to last time, last favorites video, pero nasa kalahati na tayo. And, walang poknat talagang lagi ko itong ginagamit. This is the super glowing essence. As in, super glowing talaga ang effect nito. Hello? Maliban, wag na natin pansinin yung mga from time to time nagkakaroon ng blemishes. Kasi talagang ganyan talaga, hormonal, tas perimenopausal na yata, diba? Kaya, you know, ang menopause kasi parang nag-start siya sa iba 15, 10 years before ng pinaka-menopause mo. Feeling ko, may mga ganun na ako, kaya dati hindi ako nagpipimple ng ganyang kalalaki, ganyang kalala, pero okay lang, tanggap ko na it's part of aging. It's the aging process. So, ito yung dalawa na yan para sa skin softening. Yung Super Glowing Essence, number 3. Tapos yung Numbuzin Serum, number 3. Skin softening din. Ang gandang combination itong dalawang to. Tapos after nyan, moisturizer. Ito sama ko to. Kasi ang dami nagtatanong anong ginagamit ni Papa Kids. O yan, sama ko na to kasi ito yung retinol niya. Kasi di ba may retinol na hiwalay talaga. Ito yung kasama siya sa moisturizer. Alam naman natin yung mga lalaki, di ba wala naman sila. Hindi naman lahat, pero most of them, walang tiyaga sa skincare. Kaya masaya ako na kahit papano yung asawa ko is pangalawa niya na to. Gusto niya yan. Retinol Bakuchiol Overnight Radiant Glow Botox Lifting Moisturizer ng Lux Organics. Iba na yung effect. Actually, nung tinry ko nga yun, parang may Botox effect nga. Mas supple. Yung ba yung tamang term? Parang pag hinawakan mo, parang medyo bouncy ng konti yung skin mo. Parang ganun siya. Pag makikita niyo ako madalas sa vlog na merong something sa mukha ko, ito yun. Yung 2-in-1 Acne Solution Mud Powder. Pag may sign na ng pimple, dot kagad ako dyan. Para hindi na rin ako, mapigilan ko na rin sarili ko tiris ng tigyawat. Kasi makulit ka talaga eh. Meron siyang salicylic acid, calamine, and sulfur, 2%. Maganda siya. Tsaka ang tagal. Kami dalawa ni Papa Kids ang gumagamit nito. Matagal siya maubos. Anyway, matipid nga kasi dot lang yung ginagamit namin eh. Next one is also from Lux Organics. Itong na yung Cinnamide Tranexamic Acid. Guys, yung Tranexamic Acid, kung meron kayong mga hyperpigmentation sa skin, peklat, ganyan, yan yung marirecommend ko sa inyo. Maganda yung effect ng Tranexamic Acid for lightening, mga hyperpigmentation scars. Basta, mga hyperpigmentation, yung medyo nagda-darken na areas ng skin mo. Tapos ang bango, ano na siya, 3-in-1. Meron ka ng perfume, meron ka ng sunscreen, may SPF 50 plus broad spectrum pati siya. Kaya nga sabi ko, naku, perfect to Kasi yung mga dati nila, wala yan eh. Wala siyang SPF 50. Ito, buti na lang may SPF 50 na. So, pag lagi ka nasa labas, ito yung marirecommend ko. I've tried this. Pawisin ako guys, pero very comfortable siya. Hindi siya malagkit yung feeling. Once na mag-set, give it mga 5 minutes, okay na yan sa skin mo. Magsaset siya na eh. Hindi na siya feeling, lagkit. Ay, pag pinagpawisan ka, parang ang sticky-icky. Hindi. Heroin Make Eyelash Serum. Guys, pinakita ko to sa vlog. Tingnan niyo yung lashes ko, lower lashes ko. Wala yan talaga dati.
mahaba na siya ngayon. Kahit yung pinaka-lashes ko. Kaya nga na-enjoy ko siya ngayon kahit hindi na ako nagmamaskara. Kaya nga madalas ako hindi nag-falsies ngayon kasi na-enjoy ko yung okay na sa akin yung level ng ganito yung lashes ko. Parang masaya na ako kasi nakita niyo naman before kung matagal na kayo nanonood sa akin kung gaano ka-iksi talaga yung lashes ko. Pero tignan niyo siya. Masaya ako sa ngayon. Medyo mahal lang siya. Nasa 700 plus yata itong heroin make. Pero, worth it. Wala na! Okay, that's it, guys. Maraming salamat sa panonood. Naku, napakahaba nitong video na to. Pero hopefully nakatulong sa inyo. And, kung meron kayong request na gawa natin ng review and whatnot, feel free to comment down below. Maraming salamat. Kung bago po kayo, dapat sa intro to. Ako po ay oily, pawisin, at pinipimple. Opo. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Thank you, and I will see you again on my next video. Bye!